week. Pero I do believe mapagpalang kong bawat isa. Okay, to be honest, sino nag-fasting ngayon? Talaga naman ang lalakas. Next 40 days tayo magpapas. 40 days. Pagkatapos ng 21 days, 40 days. Dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupil ko ang masasamang pagnanasa nito dahil baka pagkatapos kong ipangaral ang magandang balita sa iba, ay ako pa ang hindi makatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Amen? Alam mo, matagal ko na itong binabasa, tingin si family. Matagal ko na itong binabasa, Lord, anong sinasabi ni Paul na dinidisiplina ko ang aking sarili? Lord, anong sinasabi ni Paul? Makinig, number 1 discipline sa iyong lupang katawan, makinig, prayer and fasting. Kasi aminin man natin sa hindi, ang ating katawan, makinig, puro eating. Hello? Ako ngayon po isang beses na ako nakain, medyo mayabang ako. Slim ako medyo. Ha? Kaya 21 days, duruin mo 21 days. Pero nung isang araw, medyo nanginginig pa. Ang iba nahilo-hilo pa. Yung iba dyan, hindi lang ito nabubuhay sa tinapay ko, sa kape. Isa na ba yung satan? Man shall not live by coffee. Coffee na. Now, this text remind me na kung gusto natin lalo may gawin sa atin ng Diyos na breakthrough, miracle, magaling, we need to pay the price. And I thank God for 3 days lamang. 3 days kami consistent, nagbabasa, nagbababad, mag-asawa, hindi kami nag-TV, hindi kami nag-Facebook, kailan lang nag-Facebook nung nag-meet kami ng aking anak, you know. But I see the breakthrough kagad, you know, open heaven generation for 16 years. Amen? For 16 years. Kaya lang gain-gain niya eh. Sabi ko, Lord, is so challenging na sa akin. Ganun pa yung mga Tagalokan. Sabi ko sa akin, sabi ko, ano bang ginagawa mo? Ako po yung gangster. Bago ba hindi, mapapasay ng dakos ako eh. Mapapasay ng dakos ka. Gain-gain mo siya. Yung mga madadamit na malaki. Pero ganun pa man, usapan namin mag-aaral siya. Pero sa isang araw, mapagtawag ko sa inyo. Tinatanong niya ako kagabi. Busy po kayo, sabi ko busy ako. Sabi niya, ito ako yung buhay ko. Hindi siya makalirate. Kasi ang buhay niya ay dala doon sa palengke, doon sa bagong silang, phase 1 hanggang phase 11. Sikat na siya doon. Kaya tinatanong ko nga si Maggie, baka ako nakaprogram dito eh. Tinatanong si Maggie. Yun lang. Sabi ko, pinuputol mo na lahat ng pulihan mo. Kasi ibabayar mo. Ayaw, hindi nila mapagod. Didisiplina ko ang katawan at sinusupil ko ang mga masasamang pagnanasa nito dahil baka pagkatapos ko ipangaral ang magandang balita sa iba ay ako pa ang hindi makatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Amen? Isa pong salin. Subalit pinapahirapan ko ang aking katawan. Di ba hirap na hirap kayo pa-fasting? Si Pastora ngayon nagkikira na ngayon sa bahaw. Alam mo kano pa? Dati ko lang pakialam sa rip eh. Kaya nagkikira na eh. Subalit pinapahirapan ko ang aking katawan. Pinapahirapan mo talaga. At pakinggan nyo, the more na pinapahirapan mo yung katawan, namamatay ang pita ng laman. Bago ko po ito makalimutan, mamay madadaan naman natin. Ang prayer fasting, 3 ang kanyang pinapatay. 3 ang kanyang dinidil. The lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life. Kagabi, tinuro ko sa slide doon sa D1 na ano ang trabaho ng prayer fasting. Makinig, upang i-dismantle ka, alisin ka sa spirit of demonize. Hindi ko sila, mga born-again believers, never na tayo mapopossess. But mali-demonize. What is demonize? Pagkagising mo, ang una mong ginagawa, kinukuha mo yung phone. At kahit ayaw mo, makinig, di mo alam yung under spirit of demonize. Sabi ka ni Brother Nathan, bigla ka lang pagpumunta doon sa Facebook. Ang tawag ko doon, demonize. So you need, kaya paano mangyayari yun? Makinig, paano mangyayari yun? Through prayer and fasting. Yung mga panampalataya na babad sa pornography. Maraming believers, kahit pastor, maraming mga pastor, worship leader, babad sa pornography.
worship leader na ito, ay, nung nakaraan sa seminar ako sa Clark, nagte-testify sila. Maraming pastor, nasa 21 days, incubate, worship leader, 21 days. Makinig, babad sila sa pornography. Nakakatakot ito. Pero, maraming matatandang pastor ng iba. So, bakit ito natin, na-encourage ako kay Pastor Wilbert, Pastor Arnel, and then, nung pinanood ko si Dr. Wise Mundo, 21 days siya nagpa-fasting, siya alam. Kaya sabi ng Wise Mundo, kaya ako ganito because I paid the price. I paid the price. Amen. Amen. At totoo naman, malakas ang katawan ko ngayon. Kasi pag kumain ako maraming sangyup, mamaya naman, kinig ba kayo maikit? Pero pagka yung kain mo konti lang, tapos vegetable, pero kaya magastos yun. Buti na nilala ko ng saging at saka kamote dito ni Brother Ray. Kaya mga katipid ako yun, saging kamote. Kaya lang aabot ko yung nagkakautot. Subalit, pinapahirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito upang sa gayoy hindi ako maalis. So, ang prayer fasting is, makinig, pagsusupil. Pagpapahirap sa katawan. Glory be to God, isang linggo na kaming walang TV. Palakpakan natin ang Lord. Kinaya ko yun, walang Netflix, isang linggo, uwi ng Panginoon. Kasi may linggo yung mag-asawa Netflix, lalo ng mga Hindu movie. Mga drama, action, mga historical. Tapos, pakinig, wala na akong Lazada, Shopping, Temu, tapos uwi ng Panginoon. Amen, kinaya. Mainom ko lang pa. Add to cart. Amen? Wala akong pausap. Sinusupil ko aking sarili. Pansinin nyo, kung yung mga time na iyon sa pag-scroll mo sa pagbabaga mo ng pagbabasa, kakaiba ka. Amen. Hello? Kaya nga, wala mo ng mga TikTok. Messenger pwede. Kasi yun ang contact mo eh. Messenger. Kung na kayo mag-TikTok. Pero, may ID na rin ako. Nakikita ko rin mga iba. IG. Subalit pinapahirapan ko. Next, sa English po ay ganito sa New King James, but I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself be disqualified. Amen. So, ito, apostle na ito nagsasabi, na baka ako'y ma-disqualify. Amen. Ito pong sinabi na, Tagalogin na natin, basahin na natin. Tingnan niyo po na si Apostle Paul nagbibigay ng magandang halimbawa. Naranasan ko rin ang labis ng hirap, pagod, malimit na pagpupuyat sa matinding gutom at uhaw. Naranasan kong ginawin, ngunit wala man lang may malabal. Bukod sa lahat ng ito ay araw-araw kong pinapasan ang mga lalahanin para sa lahat ng mga iglesia. Kapag may nangihina, tingin kayo ito pang buhay ng isang pastor, ng apostol. Kapag may nangihina, nangihina rin ako. Amen. Kaya pag nangihina si Inton, nangihina rin ako. Amen? At kapag may nahulog sa pagkakasala, pakinggan nyo maigi, labis ko itong ikinagagalit. By the way, Paul is a preacher of grace. Paul is a grace. Kung kailangan kong magyabang, ipagyayabang ko ang mga bagay na nagpapakita ng aking kahinaan. Purihin ang Panginoon. Hindi ako nagsisinungaling. Alam yan ng Diyos at Ama ng Panginoong Jesus. Purihin siya magpakailanman. Sabay-sabay natin basahin ito. 1, 2, 3, go read. If the truth will kill, let them die. If the truth will kill them, let them die. Ano yung truth? Kailangan mamatay yung pita ng laman mo. You want to accelerate? Makinig. Bumalik ka sa pagka-first love, kill the flesh. Nakikinig po ba kayo? Amen. If the truth will kill them, let them die. Sabi ko, mamatay na Mamatay na laman. ang laman. Amen? Jesus is grace and truth. Alam mo, natutuwa lang ako this year, pati yung mga media natin nag-accelerate. Pati ako, magdatigin pa na ako. Puri lang pa nag-accelerate eh. Pati yung mga mukha nyo, nag-accelerate. Tama? Diba? Pero si Inton, bumawi na eh. La. Santo. Jesus is grace and truth. Amen? The grace of God is empowering you to do the will of Him. Biyaya ng Lord, kaya natin kinaya 1 week na. 14 days na lang, yay!
kayo. Kaya pa 40 days? Amen. Kaya pa 40 days? Amen. Huwag kayo magsisinungaling. Kaya pa. Tapos pagpapunta doon sa akin. The grace of God is empowering you to do the will of Him. Yung biyaya po ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kakayahan. Makinig, para gawin ang kanyang kalooban. Amen po ba? Ano sinabi dito? So, Jesus said to those who believe in Him, if you obey my teaching, Jesus' pattern ministry. Makinig, you are my real disciple, you will know the truth, and the truth will set you free. So, the first na Jesus pattern ministry na tinatalakay ko ngayon this month ay ito. Number 1, the Jesus pattern ministry is this. Never see Jesus na preach about the kingdom na naunawaan ko, binasa ko ulit, sabi ko in Matthew chapter 4, never siya na preach of the kingdom na hindi siya galing sa prayer and fasting. When you read Matthew chapter 3, beginning verse 13 to 17, Jesus was baptized, and the voice of heaven said, this is my beloved Son whom I well pleased. Pagdating sa chapter 4, and the Holy Spirit led Jesus into the wilderness to be tempted by the devil. Tama? Merong test. And then, ano nung ginawa ni Jesus? Jesus ay nag-pray and nag-fast. Sabi ko, Jesus ay nag-pray and fasting for 40 days and 40 nights. Anong ginawa ni Jesus? Si Jesus keep listening. Inihanda niya ang kanyang sarili sa threefold, sabi mo, threefold na temptation ng kaaway. As unang sabi ng kaaway, kung ikaw yung anak ng katasasan ng Diyos, gawin mo nga itong, yung tinapay na yung bato ito, gawin mo nga kape. Kape. Okay. Di ba? Nakita niyo yung threefold na, makinig, yung text ng ano, but merong ginawa si Jesus na nagbigay sa akin ng kalakasan, direction this year. Anak, dalhin mo ang lahat ng TGC family sa prayer and fasting. Gusto nyo mawala yung sakit? Yung mga bad cholesterol? Ha? Makinig. Yung mga taba-taba sa tiyan? Ha? Mawala yan? Mag-pray and fast ka. Amen. Dalawang pang benepisyo niyan. Makinig, nag-accelerate ka in the realm of the Spirit, natanggal pa yung mga taba. Kaya tinong umebak ka kung taba. Ayun. Taba, kasi puro mantika na yung malabas. Ewan ko lang, ako lang yata yun, kaya wala lang kwento. Prayer and fasting. Number 1, ang kanyang preach. Number 2, Jesus Pattern Ministry. Then the preaching about the kingdom. After niya ng prayer fasting, meron temptation, and then Jesus, in Matthew chapter 4, verse 17, sabi Jesus, repent for the kingdom of God is at hand. After noon, nag-disciples siya and went out. Next is intimacy, the evangelism, the casting out demons, the deliverance, healing the sick and diseases, discipleship, and sending. All in one chapter. In chapter 4. Makikita mo po sa one chapter. Kaya nga bago launching, sharing about the kingdom, you need prayer and fasting. Why? You need to receive kay Lord clear instruction, clear direction, clear current word. Because through prayer and fasting, makikita mo, maranasan mo yung bukas na kalangitan. Amen. Open heaven start on that. Walang kausap. Moises and Elijah pray for 40 days and 40 nights. Makinig. Yan tong sinasabi niyo po, dinidisiplina ko ang sarili. Amen? Amen. Jesus said to them, my food is to do the will of Him who sent me and to finish His work. My food, sabi niyo, pagkain ko. So, even si Jesus, makinig, madalang kumain. Lagi siya nasa fasting mode and prayer mode. At alam niya ang kanyang job. Amen po ba? Basahin na natin, this is my favorite sa discipleship. Then He said to the crowd, if you want, if any one of you wants To be my follower. you must give up your own way, take up your cross daily, and follow me. NLT version. Isang salin, CMD. Then Jesus said to all people, if any one of you want to be my followers, you must forget about yourself. You must take up your cross every day and follow me. Amen. Amen? Ang sarap pa naman ng tawag dito, tulingan.
Tagal ka pa. Baka kumain kayo ngayon. Mamaya pagkain natin. Tanghali. Then he said to them, sa NIV version, all whoever wants to be my disciple must deny themselves. Take up their cross daily and follow me. Sabihin mo sa umpisa lang mahirap. Amen. Sabihin ko sa umpisa lang mahirap. Kakayanin mo. Kasi, kakayanin mo yan. Kayanin mo yan. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasalin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Nang tatlong bagay ang itinatouch ng prayer and fasting. Una, the lust of the flesh. The pangalawa, the lust of the eye. Pangatlo, the pride of life. Hello, nakikinig ko ba kayo maigit? Yung tatlong major na ito, makinig, ang pinapatay ng tao, ng prayer and fasting. Kaya ang title natin, Heal the Things That Is Killing You. How? By prayer and fasting. Amen. Nakikinig ko ba kayo maigit? Amen. Pero yung mga naggagamot, makinig, hindi ko kayo nire-require na sumabay. Kung kaya yung 6 hours, 7 hours, okay lang. Hindi ko kayo nire-require. Amen po ba? Pero yung malulusog, matatama, makinig, ito yung goal mo. At least may isang, parang magkasakay sa upuan. Amen po ba? Basahin natin. Sabay-sabay nga po. Read! Huwag niyong ibigin ang Yung sanlibutan. talagang yung hindi gutom na magbasa yung hindi gutom. 1, 2, 3, go read. Huwag niyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. 16. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Paano mangyayari yun? Paano mo hindi maiibig ang sanlibutan? Kapag nasa prayer and fasting mode ka, limot mo ang bagay ng sanlibutan. Amen. Tingnan mo, konti lang talaga ng pagpasok ka. Lord, nakapagdating po sila. Nahigilig mo ba kayo maigit? Amen. Kapag babad ka sa prayer and fasting, alam mo, klaro-lalo yung word. Klaro yung word, klaro yung revelation. Meron lang yung current word. Because ano sabi? Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Mawawala po yan. Amen. Amen po ba? Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailan mo. Amen. Hindi tayo mamamatay. Sabi mo sa'yo katabi, may makinig ka ka mo. Habang buhay. Sa'yo mamatay ka na. Mamatay ka na. Sa'yo ko gusto sabihin yun. Mamatay ka na. Di ba? Tingnan niyo po, anong sinabi? Basa rin. Kaya nga, Mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. pakinggan niyo ang maigit. Saan ito nangyayari accurately? Yung prayer and fasting. Doon ka nagiging banal. Yun talaga yung pinaka-accurate. Yung naunawa ko ito, Lord, accurate pattern is through prayer and fasting. Ialay niyo. So tuwing ikaw ay nag-prayer fasting, minsan mo bang inaalay ang iyong sarili kay Lord? Amen. Verse 2, anong sabi? Sabay-sabay. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Klaro po ba? Amen. Sabi mo sa amen. Amen. Ayaw, mag-repent ka na. Mag-repent ka na. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo ito. Huwag.
Noong kami bumiyahe mag-asawa, nag-commute na kami. First time ko rin mag-commute. First time ko rin makababa doon sa Pintuaso na Nonas. Pagbaba ko namin doon yung pastora, naku, lahat ng puro mura narinig mo. Ang bilis ng tao maglakad. Pagsakay namin sa loob ng jeep na ano, yung bagong jeep na yung aircon. Tapos ang pinag-uusapan pa yung, ano, yung malasong pag-uusap. Kung ano yung mga estudyante, sabi ko, alam mo, tignan nyo po, pag ikaw ay hindi ka nasanay sa gano'n. Makinig, parang ingay sinisinipan. Yes. Kaya Amen. ingay kay pastor, pero pag ikaw ay napunta ka sa lugar na gano'n, tapos parang okay lang sa'yo, magtaka ka. Yes. Ako hindi na ako sanay. Amen. Sabi ako, hindi ako sanay. Amen. You know, na yun ang buhay sa Quezon City. Lord, ganun pala ako dati. Tapos, nakita ko yung bumaba yung anak ko. Ang dami pang tato. May tato dito. May tato dito. May tato pa dito sa kamay. Sabi ko, sino yan? Ang kaibigan ko po, si Gang Edmond. Hindi ko lang pwede disiplinahin pa ng Benji kasi nakakilala ko lang. Tapos, tinanong ko isang gabi. Sabi ko sa kanya, anong ginagawa mo, Clark? Eto po pa, nag-ML. Para ko yung patay. Ba't ko po sinasabi sa inyo? Alam? Sabi ko, Lord, yung mga sana ko ba? Kailang di ko ba pwede disiplinahin ka kasi hindi ko nakasama. Baka magtago ulit sa akin. Naigay po kayo, Maigay. Amen. Pero ang good thing na yun, sabi nga ni Pastor, ang kakilala na kami. Anytime, any minute, pwede siya pumunta rito, at least kakilala na kami. Amen po ba? Anong sinasabi dito? 1, 2, 3, go, read. Ang nag-aangat na magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakamit nito. Ano nga ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung mapapahamak naman at mawawala ang kanyang buhay. Amen. Anong nga ba ito mapapala ng isang tao? Wala. Hindi ko wala. Ano next? Nasabi? Kapag ako at ang aking mga salita ay ikakahiya ni inuman, ikakahiya rin siya ng anak ng tao. Pagparito niya na taglay ang kanyang karangalan at ang karangalan ng Ama at ng mga banal na anghel. Next verse. Sinasabi ko sa inyo. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. May ilan sa inyo rito hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang kaharian ng Diyos. Amen. Ibig sabihin, marami sa inyo hindi mamatay na hindi kayo pagharian ng Diyos. So, kalooban ng Diyos ay maghari siya sa buhay natin. Amen. Katapos nun, pwede kayo mamatay. Yun na lang kalooban ng Diyos na magalit siya sa atin. Mahaba pang buhay. Kasi pag hindi siya nagalit sa atin, hindi ka mamamatay. Hello? Praise be the Lord. Hindi masang ilagay ng Panginoon. Hindi masang sinabi lamang sa loob. Kasi makinig. Kailangan mo na maghari siya sa iyo. Bago mamatay. Wala akong kausap. Yan po yung tutupado na dapat natin pag-isipan. Amen? Kaya nga, pag hindi pa naghahari sa iyo ang Panginoon, makinig din sa ligaw na susunod sa buhay. Basa, grace is not God lowering His standard. Why? God is grace is meeting you where you are not lifting you, where you are and lifting you higher than you could ever rise on your own. Yung di mo kaya iangat yung sarili. When you understand how deeply loved you are, obedience flows naturally, not out of fear, but out of gratitude. Palakpak po natin ulo. Hindi mo out of fear, out of gratitude. Amen po ba? Kaya tayo nagpe-prayer fasting, out of gratitude. Amen po ba? It's a privilege na mamatay tayo araw-araw. It's a privilege, makinig, na supuyin natin ang ating sarili araw-araw. Amen. It's a privilege and honor na mamatay tayo araw-araw to please the King. Privilege. Amen. Amen po ba? Nakikinig po ba kayo? Kasi pag hindi nyo po ito nakita, ano na magiging matakaw kayo sa lahat ng bagay.
Ano sinasabi ng Biblia? Ano sinasabi ng coach na ito? 1, 2, 3, read. You may laugh too much. You may, Shout too much. You may read too much. but, But you never pray and fast too much. It's sad. maraming manampalataya ganito. Makinig, they love too much kung makapagtawanan para wala ng bukas. At sa church natin, meron yan. It's sad. Tama? It's sad. They will shout too much. Talagang hagapak na. Ano pa? You may eat too much. Kapag kumain, para wala ng bukas. Too much. Too much talaga. But itong problem, but you never pray and fast too much. It's sad. It's sad. Kaya pagdating mo din sa mga, God of mine forever. It will reflect. Amen. May reflect po yan, mga kapatid. It's sad. Amen? It's sad. The grace is a person. Sabi ko, the grace is a person. Jesus, He fast and pray. Kung ang Diyos ay nag-fasting and prayer, sino tayo? Amen. Amen. Sabi ko, ang Diyos ay nag-fasting and prayer, sino tayo? Amen. Nakikinig po ba kayo, Mikey? Dapat makita niyo po ito. You can never make yourself something that you are not. You cannot, not. If you're just impersonating Christianity, no matter if you're preaching the gospel, you need an altar call in your soul. Amen. Ano daw? That's right. If you're just trying to act like a person that's not a Christian, you're miserable. Yourself. Yourself knowing in your heart that you are not. Amen? Nakikinig ba kayo, Mikey? Amen. Arise and shine. Hindi nakalagay ko ito. Being matured in fasting and prayer. Number 1, itakan natin yung prayer. Prayer means petition. Prayer, hindi ka nagmamakawak. Amen. You are petitioning. Prayer means petition, a legal appeal to demand on the government based on constitutional rights protected by law. Yan po ibig sabihin ng prayer. Prayer is not, Lord, mamakawak po kami. No. Prayer is petitioning Amen. what is written in His Word. Amen. Amen po ba? In the constitutional. Sa batas. Prayer means petition. Kaya nga sa prayer natin, lagi natin ipaalala kay Lord yung sinabi niya. Lord, sabi mo, Panginoon, you will never leave us nor forsake us. Lord, sabi mo, Panginoon, Lord, you are the God who will supply all my needs. Amen. Prayer is not begging. Prayer is an appeal for a legal rights. Nag-appeal ka for a legal rights. Amen. Lord, you said in your word, John 10:10, the thief cometh to steal and to kill and to destroy. But you said upon your word, I appeal, my Lord, my God, through this prayer, that you are my God. You said in your word that I came to give you life and make it more abundantly. Lord, you said upon your word, in Isaiah chapter 1, Isaiah 41 verse 10, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my victorious right hand. Lord, I appeal, Lord, through this prayer. You said in Psalms 23 verse 1, the Lord is my shepherd. I shall not be in want. Amen po ba? It's the appeal. Kaya nga, tinuturuan ko po kayo, learn to pray scripture. Learn to pray, learn to appeal. Hindi ka lumalapit ka rin nagbe-pray. Amen. Malapit ka kay Lord, Lord, I appeal. You said. Because sabi mo, Panginoon, if you will continue in my teaching, you are my real disciple and you will know the truth and the truth will set you free. And this is the truth. We appeal. Amen. Amen po ba? Amen. Tuloy ba natin? Amen. Jesus fast, Jesus teach it, Jesus command it, Jesus pray and fast, Jesus teach it, Jesus command it, Jesus do it too. Amen po ba? Amen. Fasting, nag-take up na pa ako. Fasting is purification. Number 1, ng spirit, ng soul, at ng body. Amen. Ang prayer and fasting lamang po ang pwedeng yung tatlong ito na dala niya lahat. Una, ang spirit mo.
Makinig, naranasan ko this week, yung sobrang kalakasan. Sobrang pag-revive Amen. ng Lord in my spirit. Next, yung soul. Pag sinabing soul, mind, will, and emotion. Through prayer and fasting, makinig, tingin. Yung mga what if naka-intact sa soul, wala sa spirit. Sabi ko yung mga what if naka-intact sa soul, wala sa spirit. Sa mind, will, and emotion. At ang trabaho ng prayer and fasting na nag-appeal ka, it will demolish ito at pinapatunayan sa iyo, anak, I am here. Amen. Sabi, anak, I am here. Amen. Lastly, yung body, yung mga masasakitin mong katawan, yung mga rheumatism, arthritis, di ba? Kasi sa Tagalog, arthritis, sa mayayaman, arthritis. Ano po, sa napatawa kayo, di ba? Arthritis, di ba yun? Anong sakit mo, arthritis? Pag nagpatikap ka, arthritis. Yeah? Ay, gini ba kayo? So, spirit. So, yung mga contaminated, mga demonized, ay makinig, nag-stuck po yun sa soul. Kaya kailangan mong mag-prayer fasting. Fasting is a weapon and power. Sandata at kapangyarihan. That's prayer fasting. Sandata at kapangyarihan. Alam niyo, binabasa ko, tingin kayo, binabasa ko ang book, kung babasahin yung book of Judges, tingin. Bagamat si Samson ay, makinig, malakas, merong hindi ginagawa si Samson. Nagpapas. Hello? Si David, kailan siya nagpas? Noong namatay na yung una nilang anak. Anak sa pangangaliwa. Kaya yung mga malalakas na tao, sa biyaya at habang ng Panginoon, galing sila dito. Prayer is a weapon and power. Kaya ko pong ituro yan. Yung patungkol sa pornography, kaya ko ituro. Alam mo kung bakit? Youth leader na ako before. Alam ni Pastor yan. Sa isang church. Makinig, nanonood pa rin ako ng pornography. Kaya ko ituro. I did that. Umaaten na ako ng church, katakot-takot sa akin sa hidden ko. Lalo din hidden ko. Ha? And then, sa loob ng 1 year, alos 1 year, to be honest, alos 1 year, nagkaroon ng music clinic. At ginamit yung babaeng ito na ako talagang pinatutulang para sinisilan yung clip ko. So listen, pwede kang tumayo sa unahan. Pero, makinig. Ha? Pero ikaw ay hukang. Amen. Amen. Nailig mo kayo mahilig? Amen. Kaya, prayer is a weapon Amen. and power. Amen. Alam ko yung sasabi ko kasi si Pastora na noon, nung kami po pasimula pa, ang over yan, magpapawin bukas. Tapos sabi niya, ay, sabi yung mga anghel. Narinig ko yung mga anghel. Now, anong assumption ko? Makinig, the Lord will anoint that service, not for you. Amen. Amen. Hindi para sa iyo, hindi para sa congregation. Pero ikaw, pag-uwi mo, i-preach ka ng radical, tutulong ka sa iyo, pero ikaw, empty. Amen. Amen. It's not condemnation, it's realignment. Tinuturuan na rin tayo. Amen. Tinuro ko ito every Friday. You know? Ano ang ginagawa mo kapag ikaw lang nag-isa? Demonic talaga yung scrolling. You know? Nakita ko ngayon, scrolling is demonic. Amen. Walang kausap. Scrolling is demonic. Why? Lalabas doon yung mga malalaswa, lalabas doon yung mga negative thoughts, yung mga mongoloid, emotional thoughts, lalabas lahat doon. Kaya learn to close your Facebook. Amen. Amen. Bigay ka na ng kayo. Walang kausap. Amen. At ang starting yan, makinig, to prayer and fasting. Amen. Kapag hindi ko ito itinuro sa inyo, makinig, malaking kasalanan mo.
Hello? Amen. Nakikinig mo ba kayo maigi? Hindi ko sinabi din niya kayo mag-Facebook. Aminin nyo sa hindi. Kapag, di ba meron nasi-search yung Brother JB ko ilang oras sa Facebook? Meron po sa setting. Nasi-search, di ba? Tingnan mo. 8 hours kami sa minsan ng hours. Ours. Tapos pag nagbasa ka, akit lang. Amen? Ano sabi dyan? Kapag kayo'y nag-ayuno, huwag kayo magmukhang malungkot. Amen. Yung mga nagpa-fasting dyan, nagpe-prayer fasting, nahihilo na ako. Ang lungkot na, kasi nakahiga na lang ganyan, di ko na makausap. Guys, sarap pa naman mo, sa bigla nagluto ng taxi yung... Ang sabi dyan, kapag daw tayo nag-prayer fast, huwag tayong malungkot. Amen. Yung mukha, huwag kayong mukhang malungkot tulad ng mapagpakunwari. Dapat nga hindi halata na ikaw yung fasting. Amen. Hindi sila nag-aayos ng sarili upang mapansin ng mga tao na sila ay nag-ayuno. Ang sabi, magilamos ka. Wala na sabihin na maligo ka. Magilamos ka. Kasi bakit? Anong po? Naliliyo na ako. Patili ko, pasting. Dapat ba kayo? Ha? Malamig. Magilamos ka, lagyan mo ng langis. Ibig sabihin magayos ka, that time gusto ng Lord, maganda ka. Prayer and fasting, dapat maganda ka. Amen. Hindi yung prayer fasting para bagang, sabi ni Pastor, prayer fasting. Supply talaga yung pagkagano ng thinking, religious yun. Ito ang accurate biblical pattern. Ang sabi ng Lord, dapat maayos ka, dapat maganda ka. Kasi reflecting. Amen. Kung may prayer fasting, mukha kang bruha. Mahiginig ba kayo mahiginig? Magilamos ka, lagyan mo ng langis at ayusin mo ang iyong buhok upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-ayuno. Ang iyong ama na hindi mo nakikita ang tanging makakalam nito. Siya na ang nakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Listen, bukod doon sa tithes and offering, makinig, na merong pour out of blessing. Pangalawa na nakita kong merong pangako to prayer fasting. Amen. Ayan o, ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Meron kang reward. And I thank God, 3 days pa lang, may reward ako. Amen. May reward pa lang. Akala natin parang wala. Ayan, nakalagay yun. Kasi hindi natin napapansin. Siya na nakakita na ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Amen po ba may reward? Lalakas ka spirit, soul, and body. Amen. Nandiyan po ba kayo maigi? Amen. Kaya yung too much eating, you are dying. Amen. Daddy, Kuya Erson, nandiyan ba? Tama ba? Anong sali ng sakit, mga kapatid? Too much eating. Amen. All disease, sickness, pagkain. Tingnan mo. Hirot ko, isang linggo na tayo din nag-cook, no? Glory to God. Amen. Slim. Diba? Kaya nga sabi ko ni Merlin, next 40 days, sabi ni Ma'am. Hindi, nakakalit talaga ng tiyan. Sabayan niyo ako. Diba? Sabi ni Ma'am, Pastor, bigyan ko na sa soft drinks eh. Baka malakas ka naman sa tinapay at kape. Amen. Ayun, okay. Alam niyo, may coffee kami binigay sa akin ni Pastor Angel. Slim coffee. Slim coffee kami. Slim coffee, kaya napapapapapapilo nito ako ng gano'n. Iyak ako eh, hindi ako inaasing. Nakikinig ba kayo makikinig? Amen. Saan ako? Okay, balikan natin. Upang huwag mapansin ng inyong ama, okay, siya na nakakita na yung ginagawa ng lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. And when you pray, hindi sinabi ng Lord, if you pray. Amen. Ang sabi ng Lord, when you pray. Ang ibig sabihin niyan, makinig, God is expecting us
or expecting all of us to do or to pray for your own good. Ang prayer and fasting para sa iyo, Amen. para sa atin. Anong sinabi? Tingnan niyo po ha. Papakita ko sa inyo. Ngunit ang ganitong uri ng demonyo. Ibig sabihin nyo na encounter nila demonyo talaga. Makinig, nagpipray ang mga disciple, nagpray sila Brother Ray, hindi na mapalayas. Anong sabi ng Lord? Bumaba ang Lord galing sa prayer time mode niya. Sabi niya, ngunit ang ganitong uri ng demonyo ay hindi mapapalayas kundi sa pamamagitan ng panalangin at pagkayuno. So may demonyo talaga na hindi mapapalayas. Halimbawa, the lust of the flesh. Hindi mo mapapalayas yan. Kahit anumang prayer, you need to kill it. Intentional patayin. Intentional isarado ang pakinig. Ang iyong TV, isarado ang iyong lahat ng mga temo mo dyan, lahat ng mga hindi mo na binibili. Gulong add to cart, add to cart, add to cart, add to cart. Nakikita mo ba kaya? Narinig mo ba ito ang sabi? Ang sabi ng Lord, ngunit ang ganitong uri ng demonyo. May mga demonyo talaga na pakinig. Ang sakit at karamdaman at pangyayari sa iyong buhay paulit-ulit, cycle, hindi ka makalis-alis. I encourage you with the love of the Lord. Pati yung mga nanood, mag-pray and fast. Amen. Merong problema sa pamilya na paulit-ulit lamang, you need this teaching. Amen. Because this teaching is under the kingdom principle. Walang kausap. Amen. May problem na paulit-ulit lamang, cycle. Umiikot ka, hindi ka makalabas-labas. Nang ngayon, merong solusyon. Sabi ko, meron ngayong solusyon. Mag-pray and fast ka. Amen. Because all problem na paulit-ulit lamang is a demonic. In the name of Jesus, lift up your hands and I pray for you. Our Father, in the name of Jesus, release your people in cycle ng problema, paulit-ulit ng mga temptation. You are released right now in the name of Jesus. Be released. Set free in Jesus' name. Amen po ba? Mayroon nagsabi, Pastor, nagawa ko na naman. I encourage you with the love of the Lord. Matagal ka nang pinalaya ng Panginoon in the Spirit. Makinig, pero nasa laman ka, yun, kailangan ng laman mo ay mamatay. Tunay na ikaw ay nag-born again, but ikaw ay nasa, bilang isang tao, nasa laman ka. Kaya kailangan mo mag-pray and fast. Wala akong kausap. Buti kasi ito, lalaki-lalaki na eh. Yes. I want to encourage you to love with the love of the Lord. Makinig, ang spirit of LGBTQ+, nandito naman kayo lahat, makinig kayo, Maggie. Makinig. Ang tawag yun, stronghold. For you, makinig, na ito, bibigyan ko kayo ng tip. Makinig, kailangan mo mag-pray and fast. The moment temptation, ulit ang temptation na bumabalik, you need to pray and fast. Mag-pray at mag-fast. Anumang, makinig, anumang bisyo na pilit bumabalik, makinig, pilit na binabalik ng away. Pansinin nyo, tingin kayo, Pastor. Kailan ka bumabalik sa bisyo? Kailan ka bumabalik sa ano? Tingin, number 1 ang kanyang gagawin, hindi ka lang bibigyan ng sigarilyo o alak. Ang una niya gagawin, pupuluin ka ng problema. At pag napuno ka na ng problema, mag-alala ka, at babalik ka ngayon doon sa skipping way mo, o refreshing, o kay rest day mo, sa pagsisigarilyo, at makinig, sa pag-inom, etc. Amen. Now, this morning, makinig, you are being set free. Makinig, naunawaan mo ito. Makinig, merong gamot. Prayer fasting. Kaya napansin mo, prayer kayo, pray mo yung people. Pray na kayo, pray. In the name of Jesus, lumayas ka, espiritu ng ganito. Sabi ng Lord, no. Yung ganyan espiritu, hindi kinatman. Makinig, mapapalayas lamang yung truth, prayer and fasting. Dapat ka magayon. Alam niyo na, alam na this. Nadis. Amen po ba? Ano sabi ni Paul sa Pilipos? Sa wakas, mga kapatid, magalak kayo sa Panginoon. Ano? Hindi kabalahan para sa akin na ulitin ang isinulat ko. Pero ito siya papalala si Paul. Dahil ito naman ay para sa inyong kapakanan. Ano sabi? Mag-ingat kayo sa mga taong asal-aso. Wala akong nakitang aso nagpasting. Diapers ahan. Pagtuloy. May nakita ka ng baboy na nagpasting?
kami. Kaya ang prayer and fasting binigay sa tao. Amen. May nakita na kayong aso ng fasting? May nakita akong aso, kinain yung suka na. Sarap. Kaya lang hindi nga tayo aso. Kaya si Paul sabi niya, mag-iingat kayo. Amen. Bakit dalhin mo sa espiritual yan? Mag-ingat kayo sa asal-aso, bakit bumabalik ka ulit sa ugaling aso. Kinakain mo yung sinabi mo. Amen. Inaral ko, sabi ko, wala akong nakitang baboy na ano. Ang baboy, pag nag-fasting ng isang linggo patay. Tama ba? Brother Ray? Nakita niyo ba? Hello! At ang ingay niya sa koral. Daddy Willie, pakainin mo na ako, pakainin mo na ako. Nakita niyo ba? At ang baboy, tingnan niyo pa, kahit anong paligo mo, babalik mo sa putikan. Kaya lang inuulit ko, hindi ka nga baboy, tao. Amen. Nakikinig mo ba kayo? Amen. Kaya sa tao lamang, hindi sinabi ng Lord, baboy mag-fasting ka. Alam ng Lord yung nature ng baboy. Amen. Sa tao niya sinabi. Amen. Amen. And ba? Revelation ng Lord yun. Amen. Napaisip ko yun, di ba? Ha? Kumanap kayo sa lahat ng hayop. Makinig, walang hayop pinag-fasting ng Lord. Lahat matakaw. Yan sa iyo, hindi ka na mukhang hayop. Are you there? Amen. Sa wakas, mga kapatid, magalak kayo sa Panginoon, hindi sa kabalaan para sa akin na ulitin ko ang isinulat ko na. Dahil ito naman ay para sa inyong kapakanan. Mag-ingat kayo sa mga asan-aso, sa mga taong mahilig sa paggawa ng Masama. sa paggawa ng Masama. pag ikaw pala ay gumagawa ng masama, ugaling aso. Next, sila ay mga taong naghihiwa ng masilang bahagi ng kanilang katawan. Makinig, tayo at hindi silang tumanggap ng tunay na pagtutuli. Baka hindi pa kayo tuli. Tayo mga sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, ang pinagmamalaki natin ay ang ating buhay kay Kristo Jesus at hindi tayo umaasa sa physical na bagay. Don't put your confidence in the flesh. Sa isang salin, no confidence in the flesh. Amen. Amen. Not by might or by power, by the Spirit of the Lord, said the Most High God. How to pray and fast. Paano ba mag-pray and fast? Effective. How to pray and fast effectively in God. Number one, understanding the power of fasting and prayer. Are you there? Point number 2 na po ako. Ano? Fasting as an all level of power. Makinig. Naituro ko nung nakaraan. Makinig. Merong level of fasting. Day 1 is yung day 1, merong 1, 3, 7, 21, and 40 days. Yung 1 day fasting, makinig. You crucify yourself. Number 1, day 1 fasting. Yung 1 day fasting. Yung pangalawang fasting, tingin kay Pastor. 3 day fasting, tingin. Yung 3 day fasting is you are resurrected. Because number 3, the Bible is resurrection. Yung ika-7th day fasting natin bukas, 6 ngayon bukas, makinig. Ang ibig sabihin doon, Wall of Jericho, meron tayong binabagsak na kuta pader. 7 day fasting. Yung ika-21 days of fasting natin, makinig. Merong digmaan sa Impapoy. Like in Daniel. Sa 40 days fasting, 40 days fasting natin, makinig. We are walking in dominion. Yung Amen. merong level of fasting. Amen. Nasaan na tayo ngayon? Pang-alim pa lang. Pang-pito pa lang bukas yun. Kasi start tayo mag-day. Nakikinig mo ba kayo? Fasting as an all level of power. Amen? Okay, good. Fasting as on level of power. Next, the kingdom key to power. Okay, means you must pay the price.
kailangan mo mag-pray ng cross. Every religion, makinig, ay nag-pray. Ang iba nga ay nagpapas pa, pero pray lang po nila yung people. All religion pray. The Buddhist, the Hindu, the Muslim, the Universalist, the LGBTQ, even the Satanist church ay nag-pray. Kaya ang prayer is not a unique. Prayer is a common. One common thing sa lahat ng religion. Bawat isa ay nag-pray. Ang kulto ay nag-pray. Ano? Ang pinagkaiba nito, tingin pastor, to whom we pray. Amen. Amen? Nakita ko sila Benji kung pumunta doon sa Thailand ba yun? Pumunta sila doon sa mga Diyos-Diyosan, you know? Nag-pray din sila. Di ba? Hindi ka naman pwede mag-pray doon. Dadaan ka lang kayo. All religion pray. Kaya nga, makinig. But Jesus, kaya ang tanong, to whom we pray? Kanino tayo nag-pray? Prayer is not unique to all. Prayer is not the issue. Ang tanong, kanino tayo nag-pray? Tingin kay Pastor Malaga kasi ito. Eyes on me. Tingin kay church. If kay Lord ka nag-pray, listen, your life will never be the same again. If kay Lord ka nag-pray, you become humble, submissive, and obedient. If kay Lord ka nag-pray, hindi maaari, hindi ka natugunin. Hindi maaari, di ba back yung prayer? Yes, amen. If kay Jesus Christ ka nag-pray. Iyan pa ang issue niyan. Kaya nga, natatakot ako pag nasasabi, pag pumupunta ako sa church, speak kami ng pastora sa Mindanao. Pastor, my ministry is prayer warrior. Tapos malaman-laman ko doon sa pastor yan yun. Siya yung number 1 na gossiper. Kaya nga, real, makinig, prayer warrior is the most humble person in the planet. Pag ikaw ay prayerful, dapat ikaw ang most humble person. Teachable. Amen. Prayer is not unique. Prayer is not unique to all. Prayer is not the issue. The laws and principle of prayer and fasting. What is the laws and principle? Basahin natin. Kapag manalangin kayo, ang Bible po is talking about the laws and principle. You cannot debate laws and principle. Yes, yung facts you cannot debate too, but in the Bible you cannot debate laws and principle. Principle is principle. Amen. Ang tinan niyo po, laws and principles sa prayer. Kapag nanalangin kayo, huwag kayong tumulat sa mapagkunwari. Hello? Sa kung babasahin niyo yung scripture na yan, yung mga word na hypocrite, mahilig silang manalangin nakatayo sa sinagoga at sa kanto upang makita ng mga tao. That time, pag nagpipray ang mga tao yan sa labas at nagpaparinig. Parang yung isang prayer, nagpapasalamat po ako. Hindi ako kagaya dyan, nagbibigay ako ng ikapo. Sabi nung isa na tulungan niyo ako. Sabi nung dahil sa makasalanan, di makatingin sa langit, sa Ama. Dinadamugan niya kanyang bibig. Hello? Nag-pray kayo na. Nag-pray pa at niyayabang niya na tighter daw siya. Amen. Nakinig, niyo ba ako? Kaya nga, kapag manalangin kayo, huwag kayong tumulan sa mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag manalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang iyong pinto. Now, listen. Ang iba, ginagawa masyadong literal. Paano pag ang bahay mo walang pinto, open na? Parang bahay ni Brother Winton. O pagpasok mo, yun na lahat. Di ba? Nakita niyo ba? Makinig. Pag sinabi mong isara mo ang iyong pinto, yung puso. Hard. Kasi kahit saan ka, makinig. Sa pagdadrive mo, pwede ka mag-pray. Kahit nasaan ka, kahit nasa kubeta ka, pwede ka mag-pray. Amen. Basta ang question to whom you pray. Kahit saka ka manalangin sa inyong Ama na hindi mo nakikita at ang iyong Ama nakakakita, ang nakakita na ginagawa mo ang siya, makinig, papatunayan ko sa iyo ulit, ang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Sa lahat sa Bible, ito pa lamang yung pangalawa kung nakita ng may gantimpala. Bukod doon sa tithes and offering at saka honoring your father at saka ito. Hindi kami pinag-usapan natin honoring. Verse 7, sa panalangin mo, sa panalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan. Kaya nga hindi tayo nagpipray na ulit-ulit. Yung prayer ng Catholic, Aba Maria, pinutulong ka ng disgrasya. Diba? Hindi tayo nagpipray na gano'n. Diba? Kasi foolishness na prayer yun. Alam mo kung bakit?
Makinig, kailan naging Ginoo si Maria? Pulis prayer for ulit. Ang gusto ng Lord, yung laman ng puso mo. Sa panalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salita. Walang kabuluhan. Kaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y pinapakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Hindi pa kayo hindi dito pahabaan. Dahil dito paiklihan. Makinig, patamaan ito ng puso. Amen. Mahaba ka ng prayer mo, pero hindi naman totoo. Huwag niyo silang tutularan. Alam ng inyong amang nasa langit. Puri ng Panginoon, Panginoon. Alam na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Di ba nakakatuwa? Amen. Alam niyo na po. Amen. You know? Alam na po. Kaya nga, kung atras ulit tayo, ang sabi ng Lord, okay. Tingnan nyo kapag kayo nanalangin, when you pass, hindi sinabi ng Lord, if you pass. Ibig sabihin, expected ng Lord na mag-pray ka. Amen. Amen. Yan po ibig sabihin yun. Expected ng Lord. Kaya nga, pag ikaw ay hindi okay, lagi ako bilang pastor nyo, chinecheck ko, kumusta ang prayer time mo? Kumusta ang devotion mo? Hindi po yan parang dogmatic or because accurate pattern po yan. For you to become okay, kailangan okay ang prayer and devotion. Amen. Amen. Huwag ninyo silang tutularan. Alam ng inyong amang nasa langit, ang inyong kailangan bago pa ninyo ito, hingin sa Kanya. Amen. Ganito kayo manalangin. Ang example na, let your ama naming nasa langit, sabahin nawa ang iyong pangalan. Amen? Let your kingdom come, verse 10, let your will be done on earth as in heaven. Amen po ba? Amen. Basta ko lang po yan. Siguro ko sa next yan. Okay, tinabalik ka na. Okay, sorry. Tingnan niyo po, papakita ko lang sa inyo principle of fasting. Kapag kayo'y nag-ayuno, huwag kayo magmukhang malungkot agad. Huwag kayo mukhang malungkot. Amen po ba? Amen. Big words and beautiful words. Listen, church. Not impress God. Tingin. Ibig sabihin, prayer pa. Oh, wow, Father. Di ba? Big words and beautiful words does not impress God. Saan nyo ito narinig? Nung kayo nasa Katoliko, ba't siya nagpapasyon? At ang tawin na mabel. Sumayin mo. Sumayin mo. Di ba? Pagandahan ng tapos parang ibon niyan. Tapos, nakita niyo po ba? Big words, beautiful words does not impress God. Hello, hindi mo siya ma-impress. Hindi mo siya makukuha doon. Amen. Kaya sa atin walang station 1, station 2, parang pakasulina lang. Kasi sa kanila may hanggang station ba yan? May station, yung kay Mimi yata dala niya yung galing sa Surigao, ilang station yun? Station 14 ba yun? Sabi ko, ano to? May station 1, Grotto 1, Grotto 2, Grotto. Bago ko ito tinuturo sa inyo, makinig. Grabe pa rin yung mundo. I hope wala na nagpapasyon sa inyo dito. Big words, beautiful words, does not impress God. Amen? Prayer is not an option. Hindi po siya option. Makinig, prayer is not an option. We are commanded to pray. Number 1 is a necessity. Number 2 is a command. Amen. Hello? Kahit gaano ka kapogi, kahit gaano ka kalakas, makinig, kahit gaano kaganda ang kotse nyo, kahit gaano kaganda ang motor mo, pag walang gasolina at hindi ka nag-pray, hindi yan tatakbo. Amen. Kahit gaano pa yung mga future yan, yung mga, malapit ka na mabamba para magsasayang, hindi pa rin yan gagana. Alam mo kung bakit? Makinig, it's a necessity, it's a command. Amen. You need a gasoline. Naginig po ba kayo maigi? That's why prayer and fasting is a gasoline. Amen. Gasolina po yan. When you don't pray, you are disobedient. Amen. Kapag hindi ka nanalangin, disobedient ka. Because prayer is listening to our Father, to the source. How many times you are disobedient? Kaya nga prayer is necessity.
necessary. Makinig, is a command. Because when you don't pray, you are disobedient. Because prayer is listening to our Father. When you don't pray, pakinggan niyo po. Makinig, kayo nga magbasa. When you don't pray, You don't pray. 1, 2, 3, go, read, sabay-sabay. When you don't pray, you declare war. Tignan niyo po, pag hindi ka pa nananalangin, nagdideklara ka ng kaguluhan. Kaya magulo ang bahay. Makinig, hindi dahil pangit ang kinakatayuan ng bahay. Makinig, dahil magulo ang bahay, tingin, Pastor. Yung nakatira sa bahay, nagdeklara ng war. How? Nagdeklara ng war. Makinig, hindi nag-pray. Amen. Hindi po issue yung bahay. Hindi issue yung lupa, hindi issue yung tayo. Makinig, yung nakatira. Amen. Amen. Either when you don't pray, you declare war. You become prideful. At habang tumatagal, pag hindi ka nagbabad sa presensya ng Panginoon, nagiging mapagmataas ka, nagiging arrogant ka ngayon. Hello? Amen. Prayer is the most common experience of the believer. Lahat po tayo ito po yung pinaka-common. Amen. Amen po ba? Amen. Ano masasabi? Prayer is the most talked about, but least practice. Aray. Lagi itong pinag-usapan. Pero, makinig, least practice. At pag nagtutulong tayo, hindi maaaring din natin tinatouch yung prayer. Pero, makinig, talaga ba nagpipray ka? To be honest, sa prayer time nyo ba? Makinig, talagang bukas sa kalangitan? Paano mo pa sa patutunayan ang bukas sa kalangitan sa prayer mo? Makinig, kapag nag-open ka ng Bible, clear ang current word and now word in fresh revelation, bukas sa kalangitan. Amen. Pero pagka hindi klaro ang current word, ang now word sa iyong prayer, makinig, sarado kalangitan. Prayer is the most common experience of the believer. Nakikinig mo ba kayo maigi? Prayer is the most talked about, but least practice. When you don't pray, why you don't pray? Because you don't see result. Kaya maraming tumigil na sa pag-pray kasi hindi nila nakita ang result. I am living testimony right now, glory be to God, for 16 years. Mahirap pala pa. For 16 years. Sino yung pag-edad 16? Sa iba na yung 16, diba ba? Sa iba na yata 16. Parang si Ivan yung bata ngayon. For 16 years. The Lord answered prayer. Amen. Kaya nga tinuro ko nung Friday doon sa Power Air ko, baka may mga question ng mas, ipagtatat nyo na. Ha? Maigay ko ba kayo maigay? In the last days, every prayer night, lalo na sa atin, in-address ko po, makinig, PGC family sa atin, pakinggan nyo maigay. Every prayer night, maraming wala. Tapos gustong tumayo sa unahan. Gustong magamit ng Lord. Hindi ka magamit ng Lord. Every prayer night, maraming wala. Ayaw ng iba ito. Because, to be honest, makinig, to be honest, hindi mo rin kasi buhay. Pero pag buhay mo ng prayer, lagi kang present. Amen. Prayer is not an option. Prayer is our lifestyle. Amen. It's like inhale and exhale. Amen. Kaya nga, the most dapat atinan mo, kapatid, mananonood sa live, the most na dapat atinan mo, bukod sa discipleship prayer. Amen. Because through prayer and fasting, ang Lord ay nag-reward. Amen. Nag-reward ang Lord. Pero hindi tayo nakatingin doon sa reward. Nakatingin ako lang doon. Yung lakas na nagagaling kay Lord. In the last days, makinig, every prayer night, maraming wala. Ito po, makinig, kung ang church, tayo po ay, kung tayo ngayon ay, kung nasa 60, 70, or 80 tayo, makinig, ang umaaten sa prayer, nasa 20. Ang ibang church, pinag-usapan ko nakaraan, nasa 3, 4 lang nag-prayer meeting. Anong katibayan na malakas ang church? Halos lahat ay umaaten. Amen. Anong katibayan na ikaw ay spiritual? You are led by the Spirit? Makikita ka sa prayer. Amen.
Talk to me, makikita ka sa prayer. Amen. Because, makinig, nagkakasulina ka. Amen. At kung hindi ka man nagkakasulina, ikaw ngayon ang nagbibigay. Amen. Amen po ba? Listen, prayer is a lifestyle. It is worship. Amen. Prayer is a worship. Sabi ko, prayer is a worship. Pakinggan mo ako. Lalo na sa mga kabataan, tingin mo. Sabi ko, kung ang prayer lamang ay parang selfie na phone, maya-maya ka nagsiselfie. Amen. Kung ang prayer lamang, makinig, parang my day, puro ka hugot, maya-maya ka humuhugot. Talk to me. Ha? Prayer is a lifestyle, is a worship. Next, without God, the prayer principle, without God, man cannot. And without man, God will not. Amen. Amen? Amen. Pabiliyak mo, batiin mamaya. Okay. Prayer is a partnership with God. What happened on earth permits. Pinahintulutan ko ng mga tao. Pinahintulutan ng mga tao, especially ng mga manampalataya. Tingin, the moment the Lord said in Genesis 1 verse 26-27, let us make man in our image upon our likeness, let them have dominion, rule. Ibig sabihin, makinig, hindi i-allow ng Lord, makinig, ang mga pangyayari dito sa daigdig na ito, hindi natin inalaw. Amen. Nakikinig mo ba kayo, Maggie? Amen. Kaya kung ano man ang nangyayari sa daigdig na ito, you allow it. Prayer is earthly license to interfere on earth. Earthly license. Para ang makinig. Puri ng Panginoon. Para nagbibigay ng lisensya na yung kalangitan. Makinig, through prayer. Matthew 6:19, I will give you the keys of the kingdom. What is the keys of the kingdom? Whatever you prohibit. Tingnan niyo po ha, sabi niya, Peter, whatever you prohibit, and whatever prohibited in heaven. Now, tingin, mga magulang, leaders, pastors, future pastors, tingin, kung ano man ang nangyayari sa iyo, you allow it. Amen. You allow it. Amen. Amen. The Bible clear as a crystal. Andre, sabi sa Bible, Andre, whatever you prohibit on earth will be prohibited in heaven. And whatever you permit on earth will be permitted in heaven. Amen. Amen. Satan, listen, is not the biggest problem. In fact, in the Bible, clear as a crystal, Satan ay tungtungan na naman natin pa. Apakan mo lang yan. Amen. The greatest problem of all believers, ignorance. Amen. Amen. The unbelief. The pride, the PUI. Do you understand me? Amen. Amen. Kaya na listen, I will give you the keys. Now, kung alam mo ito, makinig, you start right now, you pray and pass. Oh, now I know. Pray and pass, pray and pass. Amen. And you kiss the key. Ginagamitin mo yung key. Hindi po galing sa akin yan. And whatever you permit, will be permitted in heaven. Ulitin ko again na may pagmamahal. Kung ano ang nangyayari sa iyo, kapatid, you allow it now. Then alam mo na ito, paano ka makawala? Close. Amen. Saraduhan mo. Makinig, palayasin mo. Amen. Amen. Say amen. 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 You allow. Makinig. Lust of the flesh, lust of the eye cannot enter. Pag hindi mo inalaw. Amen. Alin ka lang ito, pag hindi mo namin. Yes, pogi namin. Alin na yan, buksan mo. Yung phone Linton, walang bait. Tama ba ba Linton? Pero, hindi. Ikaw na lang may bulki. Pero lahat ng mabuti at masama nasa phone. Amen. Isang click mo lang, kunyari mag-click ka, isang click mo lang, huwag mo nang buksan. Huwag ka lumabas din eh.
Isang click mo lang, makinig. Pwede kang pumunta sa dimension ng word or sa dimension ng last. Ang tanong, Ito na labo eh. tingin pastor, sino ang nagdala sa daigdig ng last at sa daigdig ng Word of God? Sino nagdala? Ang Lord o siya? Siya. Ikaw ba? Yan, Ton, ikaw. No, Ton! Ganun din ha, ganun din. Whatever you permitted. Amen. Yung mga lulong sa pornography, lulong sa lust of the flesh, lust of the eyes, sa pride of life, you choose it. Yes. But right now, you hear it, and right now, God is releasing it. Amen! Okay. Walang may ang eh. Ang iba, may pag-extreme pa. Di ba? Masakin ko na ito. Ikay demon yung... Di ba? Tapos ano ba to? Bumusta pa. Abakan tayo na. Foolishness, kamangmangan. Makinig, kahit anong basag, hindi pastor. Kasi kahit anong basag mo dito, pag hindi magaling yung loob. Amen. Yes. Pag hindi magaling yung loob, walang kwenta. Amen! Kaya walang problem sa bahay, walang problem sa phone. Nasa iyo. Nasa iyo. Kaya prayer fasting start inside. Amen! Bago outside. Bakit? Pag heal na sa loob, heal sa labas. Amen! Woo! Kaya hindi ko ba kayo maigit? Kaya Yes. huwag tayo extreme. Ikay demonyo, itong cellphone ito, napaka-demonyo. Mali! Babasa ka ng maraming iPhone yan. Ha? Pabigyan mo na sa akin. Church, yan po siya sabi. Whatever. Amen? Amen. Pakinggan niyo humigit. Di ba lagi nyo narinig sa akin? Every time na tinatamad ka umatel sa church, dapat ka umatel. Amen! Okay na lang. Lalo po ba scripture? Next. Ano-ano ang keys? Pakinggan niyo po. Ano-ano ang keys? Kunin niyo ito. Now you know. Sabi mo, now I know. Now I Ito know. po yung keys. Under in the prayer mode, fasting natin, meron kayong keys sign. Ha? Pakinig, keys means permission. You permit. Ayos me. Pag sinabing permit, pakinig, you allow. Now, listen to me. Paano tayo mag-allow? I-allow natin lahat ng mga ganda. Amen! Yan yung keys. Hindi yung pakinig. Na-bless nga ako, pinapakinggan ko si Ketano, isang araw ituturo ko rin yun. The Bible is proclamation. You Amen. need to palayasin and proclaim. Lumayas ka! You're not welcome sa pamilya nito, sa buhay ko. Amen. Yung iba kasi, okay. Makinig, doon ka mahirapan pag tinanggap mo. Yes. Key means permission, freedom, control, authorization, laws and principle, access, ownership, power, and authority. That's the meaning of this. Amen. Biruin mo, makinig, kung alam mo yan, every time na ikaw ay itetempt ng kaaway, I love you with the Lord. Makinig, hindi ibig sabihin ikaw ay hindi pa born again. Born again ka na in the spirit, but nasa laman ka, makinig. Kailangan yung laman mo, matray. Paano ito mamatay? Makinig. Go to the prayer and fasting mode and use this keys. Amen! Amen po ba? Ang ganda po niya pag-isa-isahin po natin. Permission, freedom, control, authorization, laws and principle, access, ownership, power, and authority. Amen. Matthew 18, tingnan nyo ako. Sabi ng iba, kay Peter lang daw yun yung Matthew 16. Ito po, pagkalahatan. Tingnan nyo po. And so I tell all of you, singular plural. Sa isang tao naman sinabi o pagkalahatan. All of you! What you prohibit on earth will be prohibited in heaven, and what you permit on earth will be permitted in heaven. Amen. Amen po ba? 19, and I tell you one more.
Whenever two of you, dalawa o tatlo, sa mag-asawa pag nag-pray, dalawa, whenever of two of you on earth, dito sa lupa, agree about anything you pray for me, it will be done for you. By my Father. That's the most principle. It will be done for you by my Father in heaven. Amen. Ano bang sabi niya? For where two or three come together in my name, I am with them. Amen. Thank you, Lord. Ang asawa, Paris, huwag niyo kakamaran mag-asawa mag-pray. Naginig ba kayo? Ang iba kasi magpipray lang pagpapayakap. Sa usapan yun, pero mas likod tayo. Pero ano nang tanong pa ako ng isa, din ako pumapakita ng pangalan. Sabi sa akin ng isa, isang araw pumunta ako sa live group. Pastor! Yung mga ano, magbigay-bigay mo na kayo. Sabi ng isa sa akin. Pastor! Yung sex ba ay fasting din? Natanong talaga ako. Delay siya eh. Hindi siya nakaisa eh. Hindi na yung isip ako sino. Matawa ako. Sa first time ko ulit pumunta doon, yun ang unang tanong. Di ba? Nakita mo yun? Nakita niyo yun sa babae? O di mo binigyan ng permiso, di wala siya nagawa. Di ba? You have the keys. Kaya na nagkamali yung lalaki, hindi ako tinanong eh. Eh, tinanong si Pastor, sinabi ni Pastora. Sabi ko, kung sinabi ni Pastora, dapat tinanong mo din kay Pastor. Okay. Narin ba kayo? Kaya this verse is so clear. Amen po ba? Okay. Verse 20, ang sabi. Okay. Ayun po. For where two or three come together in my name, I am there with you. Kaya nga, prayer fasting ito, ang goal ng prayer fasting. This, then, is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Ano ibig sabihin ni Jesus? Ang context niya is nasa prayer mode of fasting si Jesus. Kaya sabi niya, kung ano ang gobyerno sa kalangitan, mangyari dito sa lupa. Amen. Yun ibig sabihin ni Jesus. Yan pong ibig sabihin ng context doon. Believe means pistis. Pistis. Sa Ilonggo ay piste. Bate. Pero sa Greek pala, may magkalapit sila dyan eh. Ito ay pistis. Pistis means in great faith. Amen po ba? Amen. So, dapat namumove ka sa by faith. So, what happened on earth depends on you. Amen. On you. Kaya we need to, kailangan natin mag-build ng mga leaders, mga leaders na they are disciple of the kingdom. It means, yung if kasi kanina binanggit ko sa inyo, it means condition. Tingnan niyo po, pakita ko sa inyo. If my people who are called by my name, sige ko ako. Tingnan niyo po the word humble sa isang salin, sabi ni Dr. Mars Mundo, sa kanya ka ito napakinggan original. Sabi niya, the word humble means fasting. So every time na ikaw ay nagpapas, you are humble. Amen. If you shall humble themselves, pray, seek, grave, and require necessity, my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, forgive their sin, and heal their land. Amen. Thank you, Lord. Pinapako natin ang Panginoon. Now my eyes will be open and my ears be attentive to the prayer offered in the place. Ezekiel 22:30 ang sabi, now my eyes will be open and my ears attentive to their prayer. Ezekiel 20, humahanap ako ng isang tao, makapaglagay ng pader upang Pagsanggalang ang lungsod. lungsod sa araw na ibubuhos ko ang aking pagkulit, wala akong makita. Even si Lord, naghahanap ng merong mamamagitan. Amen. Amen po ba? Genesis 1:26, alam niyo na po yan. Prayer is not a ministry. Dito ako na-accurate. Sinabi ito kung Mas Mundo, and then, habang sa pakinig ko, pakinig. Sabi ko, pray. Tingnan nyo prayer is not a ministry.
At kung titingnan nyo pa sa Ipatulong ng Mundo, wala kang nakita gift of intercessor sa Bible. Wala. Because lahat ng mananampalataya, makinig, tinawag upang manalangin. Amen. Prayer is not a ministry. For a few, prayer is like a cooking book in their house. Sino ba yung cooking book sa bahay? In that book, there's a power of precept, but the problem is you don't open it. Amen. Hindi mo binubuksan. You want power and revelation? You need to pay the price. Amen. Pay ka po talaga ng price. Prayer and fasting in God's kingdom are not religious ritual. They are kingdom principle, Jesus pattern ministry that align, sabi ko, that align us with God's will. Ina-align tayo sa kalooban ng Diyos. Amen. Amen po ba? Nariyan po ba kayo maingin? Jesus taught that prayer begins with understanding God's government and authority. Amen po ba? Amen. What happened when you pass? Ano mangyayari pag ikaw ay nag-pass? Brother Benji? Brother Gerald? Paano pag ikaw nag-pass? Fasting changes us. Binabago ka. Church, gising! Fasting does not move God. Hindi ka nagpapas para mag-move ang Lord. Pag-fast ka man mag-hindi, the Lord will move. But fasting changes you. Fasting changes us, changes me. Change me. Fasting does not move God. It changes you. Fasting increase our spiritual capacity. Ang ating spiritual na kakayahan. Ang ating understanding, ang ating dimension. Kausap ko nga si Pastor Jamalit, Pastor Sani. Sabi niya sa akin, marami dito mga pastor, hindi nila ako magawa. Sabi ko sa kanya, because your spiritual capacity ay magkaiba kayo. Marami sa inyo rito, nakapakinig na kayo nagturo ng prayer. Lalo yung dating sa galing sa ibang church. Pero ngayon, tingnan nyo, kakaiba. Tama ba nanay? Kakaiba ngayon. Because we are in the realm of another dimension. Fasting means, listen, humbleness. Every time you fast, humbleness is start in prayer fasting. Amen. Accurate, connected to God. Every time na ito nagpa-fast, you humble yourself. Humbleness. Fasting is the most powerful in prayer because it cleans the pipe of our mind, will, emotion, and heart. Nililinis po. Hello? Amen. Yung pipe ng mind, will, and emotion. Nililinis. Sabi ko, nililinis. Amen. Fasting break habits and spiritual bondage. Ano ba? Lust, pornography, phone, social media, TV, games, etc. Yun ang matindi, etc. Hello? I love you with the love of the Lord. Makinig. Makinig. Pakinggan mo. Mag-agree ka. Sobra ka mag-scroll. Grabe ka kung mag-scroll. At napapangiti ka habang nag-scroll ka. Hello? Di ba? At nag-agree ka minsan. So, di mo ulit. Fasting, listen, quiet the heart to hear God's voice. Ay, bilis na lang. Fasting brings godly intimacy. It makes the intimacy our top priority. Priority. Hello? In every decision you make, it ensure that the flesh has no participation on it. Amen. Sa lahat ng desisyon mo, dapat hindi kasama ang flesh. Kaya si Jesus, pwede nyo tanggihan ang kapuksaro. At sabi niya, not my will, but your will be done. Yes. Hindi ba kayo maigit? Amen. Kaya pag sa desisyon, merong what if, huwag mo ituloy. Because the what if is a hindrance sa faith. Now, faith is the substance of things, hope for the evidence of things not seen. That's faith. I'm not gonna live but what I see, I'm live by faith. Amen.
there's no if in faith. Amen po ba? Discipleship means discipline. Start in prayer fasting. Naunawaan ko ngayon, you must deny yourself. First thing, denying yourself through prayer fasting. Ang sabi ni Apostle Paul, kanina sa una ko pang verse, ang sabi niya, sinusupil ko ang aking sarili. Makinig, ito yun. Nako, kung sa katakawan lang, matakaw din ako. Dahil gusto makdo, nakita niyo naman. Ano? Pero ngayon, sampay mo ngayon pa lang kami kakain after this. Tapos mamaya gabi dito ulit. Diba? Kaya okay masyado manood ng TV. Kung manood ng TV, kasi makikita mo yung mga ulam, sarap. Discipline, discipleship is modeling in prayer and fasting. Napansin niyo, church? Makinig, mas klaro ngayon ang pagtuturo ni Pastor patungkol sa prayer and fasting. Napansin niyo ngayon? Kasi ginagawa na natin. Amen. Hello. Prayer and fasting, listen, is listening to God. Just like Moses, Elijah, and Jesus. Because Moses, nung kukunin niya yung Ten Commandment in the Mount of Sinai, Moses prayed and fast. And Joshua na sa kalagitnaan, but Moses prayed and fast. Moses, not just talking, he kept listening to the divine order ng Panginoon. Amen. Gusto mong marinig ang Lord? Mag-pray fast ka. Gusto mo maging kakaiba ka magturo na may kapangyarihan? Kaya pala sinabi ng sa mga Pariseo, Saduseo, in Matthew chapter 7, Brother JB, verse 28, kakaiba siya magturo, nagtuturo siya na may kapangyarihan. Bakit? Kasi galing si Jesus sa prayer and fasting Lord. Amen. Kaya tayo, aminin natin. Makinig. Kaya nung nakaraan, nasa punto ng konti, okay lang ba? Ang pastor staff. Sabi ko, pambihira, naka-ready kayo, naka-line up kayo, hindi kayo ready. Kailan na kayo mag-aaral? Kapag kita kayo na kayo. You're accountable na. Amen. Kaya pag in-assign kayo, ngayon pa mismo, may inaral ka na. Amen. Kasi pag nag-leave, hindi kayo ng iba, sabi kayo masabuhin. Lahat sila hindi. Tingnan nyo, kaya kung magsabi ngayon sa mga pasulat ko. Ano ang bakit may relasyon ako sa kanila? Amen. Hindi ka gagawa ng message kapag sa araw nila tayo ka. The moment in-assign mo, narinig, the moment in-assign ka na, gagawa ka na. Prayer and fasting is listening to God. Amen? Psalms 1 verse 2 and 3. Thus those that delight in the law of the Lord and meditate on His law, day and night, the person is like a tree planted by a stream of water, which yield in fruit in season, and his leaf does not wither, whether they do prosper. Amen? Isipin na natin yan. Makinig, ano nangyayari sa prayer and fasting? Nagka-come up higher ka. You'll come up higher day by day in the Word and Spirit. Prayer and fasting is listening to God. Psalm 66 verse 18. Pakinggan niyo ba ito? If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Kaya sa prayer and fasting, nagko-confess ka, Lord, forgive me. Amen po ba? Jeremiah 33, 1-3, anong sabi? Forever the word of the Lord came to Jeremiah. Ang salita ng Diyos came to Jeremiah. Anong sabi? At the second time, while he was still shut up in the court of the prison, kahit nasa kulungan siya, saying, thus say the Lord who made it, the Lord who formed it, to establish it, the Lord His name. Verse 3, call me, and I will answer you, and show you great and mighty things which you do not know. What is fasting? 3 minutes na lang. What is fasting? Fasting is the willful abstaining from natural pleasure for the spiritual purpose. Kaya okay din yung sinabi ng lalaki sa akin. Pastor, fasting din ba yan? Kasi hindi yung sinasabi mo. Po ba? Number 2, fasting is a personal commitment to renounce the natural, to embrace the spiritual or the supernatural. Amen. Next, fasting is the decision to a period of time
devote oneself to a spiritual priority of prayer without food, fasting, demand dedication, time, and meditation. Pwede yung picture. Amen po ba? Lastly, fasting requires God's word. Biblical fasting, listen, is regular maintenance. Ang tawag din sa sakyan, PMS ba? Kasi malapit ako sa PSM eh. PMS. Ano yung Brother Benji? Preventive maintenance service. Kung ang sasakyan kailangan ng PMS, how much mo ikaw? Amen. Meron pa ba? Okay, sa isang araw na ito, sapat na muna yun. Wala pa ka natin na doon. Mag-PMS ka. Ha? So, sino dito na na-awaken? Nakita ulit? Dami pa lang dito kasi. Amen po ba? Okay, let's all arise. Hey, babies. And glorify the Lord. Nandun. Sa side. Tawagan ko po ang Holy Communion. Irish, pag kinagay yung pinatay ko sa iyo. Habang nakatayo kayo, Holy Communion po. Sige po, pasok na po yung communion dito. At habang praise the Lord. Nakabukas sa sana kayo. Pakinggan niyo ako. Lahat ng mapaparto sa prayer fast, sa communion na ito, it's so serious. Babasahin ko po sa inyo, tumingin kayo sa monitor. Sabihin mo Irish. Sabihin niyo rito. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumangkot ng tinapay. Next, pakibilisan. Nagpapasalamat at pinagpinapinaso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na hinandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Tama? Next. Matapos maghapunan, dumampot siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Next. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at inom, sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay, pakinggan mo ako, I love you with the love of the Lord. At uminom sa kopa ng Panginoon, sa paraang hindi nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at uminom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon at kumakain at uminom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Next. Iyan ang dahilan, ayos on the monitor, iyan ang dahilan kung bakit may hina at sakitin ang marami sa inyo at may ilan nang nangamatay. Kung sisiyahatin natin ang ating sarili, hindi tayo hatulan ng Panginoon. 32. Ngunit tinatulad tayo ng Panginoon dahil tinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahan kasama ng sanlibutan. Listen, kasi naniniwala ko with all my heart, may kapangyarihan sa Holy Communion. Yung mga reseta sa inyo ng gamot, kaya ng Lord ikay pagalinin. Basta tama ang iyong relasyon sa Kanya, may panampalataya sa Kanya. Nakikinig ba kayo maigi? Tapos, bago ako mag-pray, bago ko magbibigay ako sa inyo ng 1 minuto ng katahimikan, kayo at saka
si Lord bago kayo mag-part and party. Come on. Bago mag-part and party. Father God, we bless mo ang praying wine symbolizing your body and your blood that shed on the Calvary. Thank you, Lord, for this, Panginoon, powerful. This is a Holy Communion comes from you. I pray that you bless, Panginoon, yung mga elders and pastoral staff, the ushering ministry. I-bless mo po sila sa paglilingkod nila sa iyo. I just thank you, Lord, na itong ginagawa namin ay magbibigay ng kalakasan sa bawat isa. And I just thank you, Lord, na ito'y karagdag pang kaalaman, Lord, upang lalo kaming lumakad, Panginoon, sa iyong kalooban. In Jesus' name, amen. Sige po. Lahat po ba yung meron na? Taas po natin ang tinapay. At lahat ng may naramdaman sa kanya lupang katawan. Kapatid, ang sabi ng Panginoon, may mahirap ba sa akin? Ang sabi ng Lord, for those who believe, marireceive niya ang kagalingan. 2,000 years ago, ang perpektong katawan ng Diyos ay nagkasugat-sugat, nagkabutas-butas, upang ang katawan mo masasakitin ay gumaling, malakas at mapalaya. Believe and receive. There's a power in Holy Communion. You are healed right now. In Jesus' name. Amen. Be healed. Patas po ang kopa. The Bible clear as in wisdom. Without the shedding of the blood, there's no forgiveness of sin. Tingin, Pastor. Napakinggan mo araw na ito? Pwede ko ba makita ang hindi mo? Makinig. Pinatawad ka na Lord. Because without the shedding of the blood of Jesus, there's no forgiveness of sin. At katibayan ito ng covenant mo kay Lord at covenant sa iyo ng Panginoon. Ang sabi sa Bible, this is my blood for the new covenant. Paalis na ngayon. Makinig. Ikaw ay pinatawad ng Diyos. In Jesus' almighty name. Amen. Glory be to God. Okay? Sige po. Sa next na po tayo. Ay pinalaki sa akin kahit sa offering.
sige po. At yung iba po, pagkatapos ng kumuha, pwede na po tayong pumasok. Sige po, inanyaan na po ang babae pumasok na po. Ayan. Ito na tayo po sa ating tithes and offering. Bago po muna tayo magbigay, basta saglit ko lang po basahin ang 2 Corinthians verse 9, ay chapter 9 verse 7. Basahin ko po. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Kung makikita niyo po, yan na rin po yung mga nakasulat sa ating sobre. Ano po? Mabilis na po kasi wala naman po sa ating masyadong bago. Nagkaano lang po ako dito sa tithes. Ano po? Nakakatuwa lang po na si Jesus po hindi niya na masyadong tinuturo yung tithes. Kasi pero nagbibigay po siya ng example. Kasi even Jesus give tithes. Ano po? Alalahanin po natin yung nagpako siya ng pera doon sa bibig ng isda. Pero kasi naano ako na bakit hindi na si Jesus nagtuturo ng tithes? Kasi bilang believer, bilang follower ng Christ, alam mo na po dapat yan. Kasi mas bumigat pa nga po ito kayo sa 2 Corinthians. Kasi sabi ni Paul dito, each one must give as he has decided in his heart. Decided in his heart. So, ang pagbibigay mo ay yung kung paano tayo magbibigay sa ating puso. Ngayon, ano po ba yung kondisyon ng iyong puso pang nagbibigay ka? Ayun yung po yung mga tanong. Ano pa yung batayan ng iyong puso pag nagbibigay ka? Kasi meron po nagbibigay ng malaki kasi ang gusto lang ng puso niya is magpasikat. Meron man nagbibigay kahit maliit kasi walang-wala na, pero dahil po yun yung kaya niyang ibigay, nagiging mabigat. At meron man po talaga nagbibigay out the abundance of his heart. Gaano kalaki, gaano kaliit ito, maluwag siya nagbibigay mula sa kanyang puso. Ganito po yung nangyayari dito po. Ito po yung basihan. Hindi po dito basihan yung laki at hindi rin po basihan yung liit. Kaya nga lang po nagkakatalo minsan. Kaya lang minsan ang iba, maliit talaga magbigay kasi sa ayaw man natin aminin o hindi, no? Yun lang po talaga ang gusto ng puso nila. Kaya ito po yung sinasabi dito, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion. Ano po? Kaya po, for God loves a cheerful giver. Tandaan po natin, yan po is lost in principle din ni Lord. Hindi po ng lost in principle ng tao ng church, kay Lord po din yung galing. Kaya po sabi ni Lord, sabi nga ni Lord, di ba? Sabi nga sa kanyang salita, mas pinagpapala ang mga maluwag ang kamay, hindi yung mga tikop. Kasi ang mga tikop ang kamay, hindi lalo siya pagpapalain ng Lord. Kaya lost in principle po yan. Kaya inuulit lang dito yan sa 2 Corinthians na kailangan yung puso natin, ang kondisyon nito, at saka ano ba ang intention mo kaya ka nagbibigay. Hindi ka nagbibigay dahil parang sasabihin nga makapag-compromise dahil napipilitan. Kahit magbibigay ka, dahil alam mo na mabuti ang Diyos sa iyo. Yun lamang po, at sige po, maaari na po tayo magbigay sa maaari na po tayo magbigay.
Hello? Hallelujah, Father God. Maraming salamat po sa araw na ito. Isang linggo, Panginoon, na pagpapala mo, Panginoon, na tunay na, Panginoon, nakakapagbalik kami ng pagpapala sa iyo. Dahil una at higit sa lahat, Panginoon, una muna kami pinagpala, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa nagkaloob. At sa mga hindi nakapagbigay, Panginoon, alam ko po na ang puso nila ay nais nila magkaloob, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, nilataas namin ang aming mga buhay sa iyo, na lalo mong pagpalain ang mga gawa ng aming mga bahay, ang aming mga negosyo, ang mga hanap buhay, Lord God, at magagamit-gamit kami sa iyong kaharian, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat tao nagbibigay, Panginoon. At Lord, nilataas na namin lahat ng tao, Panginoon, ang lahat ng tao makikinabang ito at nilataas din ang buhay ng tao mag-aawang ito, Panginoon. Na Lord, give me more knowledge and wisdom, Panginoon, para hawakan ang pera mo, ang iyong kamangyaman ng may katapatan, Panginoon, at may kaukulang kaalaman, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo namin tinatawag sa pinakamatas na pagpurin pagsabay pagluwa natin sa pangalan ng Jesus. So, settle po muna tayo sa konting announcement. So, announcement po, wala pong D1 this Saturday. So, natapos na siya maghapon. Praise the Lord! At mag-a-advance na po ang mga D1 students ito dito. Yes, praise the Lord. Ayan, so magdidito na po sila. At mag-start na po ito on February 14 sa mismong Valentine's nila. Ayan, sa February 14 po ay magdidito na po tayo. At yung mga D1 students po na hindi naka-attend ng first part ng D1 ay meron po kayong Zoom with our pastor this week. So, i-announce na lang po yung full details. And, so, yan po, sa Hagay, praise report po sa Hagay. Marami na po ulit ang kumuha at merong isa ulit na natapos ngayon sa Hagay. Praise the Lord! Yes! Okay, so tuloy-tuloy lang po, hapitin na natin kasi ang goal natin ay makalipat na po tayo this year. So, hapitin natin ang pagbibigay hanggang kaya natin magbigay. At ang Lord po yung magbibigay ng resources sa atin. Amen po? Amen! Ayan, at praise report din po, 4 na po ang nakakapagbigay para po sa ating church. Sa San Bartolomeo, 500 pesos po. Go lang. At ang Lord po talaga ang nagpapalang po sa bawat isa. Sa mga nais po magbigay for our San Bartolomeo Church Satellite, lapit lang po kayo kay Sister Micah or sabi po ni Pastor ang wala si Sister Micah. At so yun po, tuloy-tuloy pa rin ang ating fasting. Nasa 6 day na tayo. So, meron pa po tayo ilang pang araw na bubunuin. Tuloy-tuloy pa po tayo sa fasting. And yung intimacy po natin, tayo po ay mag-i-intimacy. Dito po tayo sa Sapa ngayong Thursday. So, sabi ni Pastor kanina, lahat daw po ang mapanalangin ng church, halos lahat ng attendees na attend po sa intimacy. Amen! Amen! Ayan. So, dito po tayo sa Sapa. 6:30 po. 6:30 p.m. Saktong 6:30, mag-i-start na po tayo. Naroon po kayo o wala. So, hindi po natin panaghihintay ang Lord. At meron po din jail. Sa mga nais po sumama, meron din po tayo jail this week. And Friday mentoring po, since wala naman